Hi guys! Ginataang tulingan for today at itong ating mga kailangan: kamatis, luya, sili, bawang, at alam nyo ba na naglabas ako ng dried na kamyas, akala ko magagamit ko. So ito ang dalawang gata at saka ang sibuyas, at ito nagpainit ako ng kawali sa, wag naman sobrang init, medium heat lang guys, ang apoy palagi. Tapos katamtamang dami lang ng mantika. Tapos i-spread natin yung mantika guys sa mga tabihan ng kawali para hindi siya dumikit sa mga tagiliran. At ito, magprito na tayo ng isda. So pag nagagata talaga ako guys, ipiniprito ko muna ang isda. Kasi yung iba isinasaing muna nila. So, ako, ipiniprito ko muna siya. Pero hindi sobrang prito ha. Kasi sabi nga nila, pag sobrang fried ng isda, matigas. So, yung medium lang. Tapos, ito na nga guys, ang pangalawang salang ng isda. At ito, sa mainit na kawali, maglagay tayo ng konting mantika sa ating paggigisa. At eto na nga guys, sa medium heat lang palagi maglagay tayo ng luya. Unahin natin ang luya kasi yung aroma niya. Tapos igisa natin hanggang lumabas na yung amoy ng luya. Kasi ang luya guys, pampatanggal lagi ng lansa yan. Tapos maglagay tayo ng sibuyas. Sorry guys ang laki ko magayat ng sibuyas. Ganyan talaga ako magayat ng sibuyas. Sobrang lalaki. So, hindi kasi ako sanay na pinipino ko yung mga sibuyas dahil ang lola nyo is nag-iiyak pagka sobra-sobra yung gayat sa sibuyas. So, ang ginagawa ko, malalaki talaga yung gayat ko. At syempre, isunod naman natin ang kamatis. So, inuna ko pala yung kamatis guys kasi igigisa ko ng gisang-gisa yung kamatis. Alam nyo ba kung bakit inuna ko yung kamatis kesa sa bawang? Kasi sa totoo lang ayoko ng bawang na nasusunog. Kasi medyo ewan ko napapaitan kasi ako. So, igigisa ko ng gisang-gisa yung kamatis bago ko isunod ang bawang. So, eto na nga. Lutong-luto na yung kamatis, tsaka ko isinunod yung bawang. So, sa ganyang way kasi guys, so hindi ko masyadong luluto ng sobra-sobra yung bawang kasi maraming beses na akong laging nasusunugan ng bawang kasi inuuna ko lagi yung bawang. So, nitong mga nakaraan yung inuuna ko is lagi ay sibuyas. Tapos isinusunod ko lagi bawang. So, eto, after natin na igisa yung mga ingredients, ilagay na natin yung ipinirito nating isda. Yan na nga guys, so medyo marami-rami siya, pero pagkakasyahin natin yung mga isda Ayan na nga yung mga isda nating ipinirito. Sana magkasya naman siya. So, ganito ako gumawa ng kasi iba-iba tayo ng way kung paano maggata ng isda. So, ganito ako maggata. Medyo matrabaho, matagal, syempre. Kailangan ilang salang ka ng kawali. Pero kung gusto mo talaga ng mas masarap, makakailang salang ka talaga. At ito nga guys, so nung kumulo na siya, nilagyan ko siya ng 1 cup ng vinegar. Sorry guys nilagay ko siya sa bowl. Pero pinaglagyan lang yan. Pero 1 cup lang talaga yung vinegar na nilagay ko. Tapos hinayaan ko lang siyang kumulo ng kumulo. At habang kumukulo nga to guys, okay, mamaya-maya is lalagyan ko siya ng patis. Kasi guys, yung patis is para pampaalat ng ating niluto. Wag naman sobra Ako kasi guys, konti lang ako maglagay ng patis. Kasi nga, high blood ako. So, meron talagang mga ingredients na kailangan kong mag-adjust. So, hindi sa akin pwede ang sobrang alat. Kasi tumataas talaga ang BP ko. So, ito nga guys, nung napakuluan na siya sa
suka, nilagay ko na yung sili. Yung ginamit ko is yung sili na nilalagay natin pagka nagsisinigang tayo. So, after nyan, istakpan ulit natin. Hayaan muna natin kumulo yung isda. At eto guys, isinunod ko na yung gata. Nung nakita ko na medyo natutuyo na yung isda kanina, isinunod ko na yung gata. At hinayaan ko lang siyang kumulo. At eto guys, nung naluto na nga siya, sobra-sobra yung amoy niya, ang bango-bango. At saka eto guys, oh, lutong-luto na siya. Napakalambot na nung isda. At eto na nga siya guys, yung isda. Tingnan natin. Ang lambot. Ang sarap. Tama-tama lang yung gata.